Sa liblib na baryo ng San Lucio, sa pagitan ng kabundukan at malalawak na palayan, namumuhay ang isang tahimik na pamilya, sina Mang Onel at Aling Salva. Ang kanilang munting kubo na yari sa kawayan at pawid ay nakatayo sa gilid ng isang masukal na damuhan, malapit sa sapa na nagsisilbing buhay ng kanilang taniman. Tuwing umaga, bago pa sumilip ang araw sa likod ng bundok, nagigising na si Mang Onel. Dahan-dahan siyang bumabangon mula sa banig upang hindi magising ang kanyang asawa. Sa bawat hakbang niya palabas ng kubo, dala niya ang pag-asang balang araw ay giginhawa rin ang kanilang buhay. Sa likod ng kanilang bahay ay may maliit na taniman ng gulay, kamatis, talong, sitaw, at higit sa lahat, ang tanim na tanglad na minana pa ni Mang Onel mula sa kanyang yumaong ama. Ang tanglad na iyon ay kakaiba. Hindi lamang ito ginagamit sa pagluluto o panggamot. May mga matatanda sa baryo na nagsasabing ang halamang iyon ay may basbas ng kalikasan. Ayon sa alamat, itinanim iyon ng isang ermitanyong dumaan sa San Lucio. Maraming dekada na ang nakalilipas. Binigyan daw niya ng binhi ang lolo ni Mang Onel kapalit ng tulong at pagkain. Mula noon, hindi kailanman nalanta ang tanim na iyon. Kahit tagtuyot, nananatiling luntian. Kahit baha, hindi natatangay. At tuwing may sakit ang pamilya, sapat ng pakuluan ang dahon nito upang gumaling ang katawan. Si Aling Salva naman ay gumigising kapag sumikat na ang araw. Siya ang nag-aasikaso ng almusal. Madalas ay kanin at tuyo lamang, kung minsan ay sinabawan ng tanglad upang maging mainit sa tiyan. Sa kabila ng kahirapan, payapa ang kanilang buhay. Ngunit hindi lahat sa San Lucio ay masaya sa kanilang katahimikan. Sa kabilang dulo ng baryo nakatira ang pamilya ni Gardo, isang malayong kamag-anak ni Mang Onel. Mula pagkabata ay may inggit na sa puso si Gardo. Palagi niyang ikinukumpara ang sarili sa pinsan. Kapag may ani si Mang Onel, kaunti man o marami, laging may napapala. Samantalang siya, kahit anong pagsisikap, tila laging malas. Unti-unti, ang inggit ay naging galit, at ang galit ay naging kadiliman. Hindi alam ng marami sa baryo na si Gardo ay natuto ng itim na sining mula sa isang matandang mambabarang sa karatig lugar. Sa lihim, tinuruan siyang gumawa ng kulam, sumpa, at panununog gamit ang espiritu ng hangin at apoy. Ginamit niya iyon hindi para sa proteksyon, kundi para sa paghihiganti. Isang umaga, habang nagdidilig si Mang Onel sa kanyang taniman, napansin niyang may kakaibang lamig sa hangin. Kahit tirik ang araw, nanlalamig ang kanyang balat. Tumigil siya sa pagdidilig. Tahimik ang paligid. Walang huni ng ibon. Walang huni ng kuliglig. Tanging ang pagaspas ng dahon ng tanglad ang maririnig. Lumapit siya sa mga halaman at napansin niyang tila nangingitim ang ilang dahon ng kamatis. Ang talong ay may maliliit na sugat na parang sinunog. "Bakit ganito?" bulong niya. Kinapa niya ang lupa. Malamig. Hindi normal. Nang hapong iyon, nagluto si Aling Salva ng sabaw na may tanglad. Napansin niyang mapait ang lasa, hindi gaya ng dati. Nag-iba ang lasa, sabi niya habang nakasimangot. "Kakaiba nga," tugon ni Mang Onel. Sa gabing iyon, hindi sila makatulog. May naririnig silang mga yabag sa labas. May mga aninong dumadaan sa bintana. At sa bawat pagaspas ng hangin, parang may kasamang bulong.
Sa inyo ang sumpa. Napabalikwas si Aling Salva. Narinig mo ba yon? Tanong niya. Oo, sagot ni Mang Onel, nanginginig ang boses. Kinabukasan, mas lumala ang sitwasyon. Ang kanilang mga tanim ay unti-unting nalalanta. Ang mga dahon ay nagiging abo. Ang lupa ay nagbibitak-bitak kahit may patubig. May mga kapitbahay na nagsimulang magbulungan. Parang may kulam. May gumagawa ng masama. May mambabarang sa baryo. Ngunit walang nagsasalita ng direkta. Takot ang lahat. Isang hapon, habang naglalaba si Aling Salva sa sapa, nilapitan siya ng matandang si Aling Lusing. Salva, mahina nitong sabi. Mag-ingat kayo ni Onel. Bakit po? Tanong niya. May nararamdaman akong masamang espiritu sa paligid ng bahay ninyo. Parang may nagbabantay na anino. Nanlamig si Aling Salva. Sa tingin ninyo po, may gumagawa sa amin ng masama? Tumango ang matanda. Hindi ko masabi kung sino, pero sigurado akong may naglalagay ng sumpa sa lupa ninyo. Pag-uwi niya, agad niyang ikinuwento kay Mang Onel ang narinig. Napaupo si Mang Onel sa bangko. May galit sa akin, bulong niya. Pero sino? Bigla niyang naalala si Gardo. Ang mga matang laging puno ng inggit. Ang mga salitang puno ng pait. Ang mga ngiting may tinatagong galit. Kinagabihan, lumapit si Mang Onel sa taniman ng tanglad. Lumuhod siya sa lupa at ipinatong ang palad sa mga ugat ng halaman. Kung may kapangyarihan ka, bulong niya, tulungan mo kami. Biglang umihip ang hangin. Uminit ang paligid at ang mga dahon ng tanglad ay kumislap sa liwanag ng buwan. Parang may bumubulong mula sa lupa. Darating ang dilim, ngunit may liwanag na lalaban. Napaatras si Mang Onel. Hindi niya alam kung panaginip iyon o realidad. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang ang kanilang buhay ay papasok na sa isang digmaan. Hindi laban sa tao, kundi laban sa kadilimang nagmumula sa sariling dugo at inggit. At sa gitna ng katahimikan ng San Lucio, unti-unting bumubuo ang isang sumpang kayang sumunog ng baryo at magwasak ng pamilya. Hindi pa nila alam, ngunit ang mahiwagang tanglad ang magiging susi sa kanilang kaligtasan. At ang unang senyales ng digmaan ay nagsisimula pa lamang. Sumapit ang gabi sa San Lucio na may dalang mabigat na katahimikan. Ang buwan ay natakpan ng maiitim na ulap at ang mga bituin ay tila naglaho sa kalangitan. Sa bawat bahay, maagang nagsara ang mga bintana. Walang gustong manatili sa labas kapag ganito ang hangin. Malamig, mabigat at parang may dalang masamang balita. Sa kubo ni Mang Onel at Aling Salva, kapwa sila nakaupo sa gilid ng hapag, tahimik na kumakain ng kaunting kanin at nilagang gulay. Walang nagsasalita. Pareho nilang iniisip ang nangyari sa taniman at ang mga bulong na naririnig tuwing gabi. Paminsan-minsan, napapatingin si Aling Salva sa pintuan. Parang may nagmamasid. Onel, mahina niyang sambit. Pakiramdam ko, hindi naligtas dito. Napabuntong hininga si Mang Onel. Alam ko, tugon niya. Pero wala tayong ibang mapupuntahan. Dito na tayo lumaki. Dito tayo nabubuhay. Tumayo siya at sinindihan ang maliit na lampara. Sa sandaling iyon, biglang umihip ang malakas na hangin. Kumislap ang apoy. Halos mamatay. At sa labas ng bintana, may dumaan na aninong hugis tao. Napatalon si Aling Salva.
May tao sa labas! Sigaw niya. Agad na lumabas si Mang Onel dala ang itak. Ngunit paglabas niya, wala siyang nakita. Tanging ang mga punong gumagalaw sa hangin at ang tunog ng mga dahon. Tahimik. Ngunit may kakaiba sa lupa. May mga abo. Parang may sinunog na maliit na bagay malapit sa kanilang taniman. Lumuhod si Mang Onel at dinampot ang abo. Mainit pa. Kaninang-kanina lang to, bulong niya. Sa di kalayuan, sa gilid ng madilim na daan, may isang lalaking nakatayo. Nakatalukbong ang ulo at halos hindi makita ang muka. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumislap ang kanyang mga mata, puno ng galit at inggit. Si Gardo yon. Tahimik siyang nakamasid. Sa kanyang bulsa ay may maliit na sisidlan na may pulang pulbos, abo ng mga tuyong dahon, at hibla ng buhok na ninakaw niya mula sa labada ni Aling Salva. Mahina siyang bumigkas. Hindi kayo dapat magtagumpay. Sa akin ang swerte. Sa inyo ang sakit. Ibinuhos niya ang pulbos sa lupa at sinindihan gamit ang maliit na baga. Isang munting apoy ang sumiklab. At kasabay noon, sa taniman ni Mang Onel, biglang natuyo ang ilang puno ng talong. Nang gabing iyon, hindi na muling nakatulog ang mag-asawa. Si Aling Salva ay nilagnat. Mainit ang kanyang noo. Nanginginig ang kanyang katawan. Onel, parang may bumibigat sa dibdib ko. Mahinang sabi niya. Hinawakan ni Mang Onel ang kamay ng asawa. Magtitimpla ako ng tsaa ng tanglad, sabi niya. Nagmadali siyang pumunta sa likod ng bahay at pumitas ng sariwang dahon. Kahit gabi, malinaw ang liwanag sa paligid ng tanim. Parang may sariling ilaw ang mga dahon. Pinakuluan niya ang mga ito. Habang kumukulo ang tubig, unti-unting kumalat ang amoy. Malinis, sariwa, at parang may dalang lakas. Pinainom niya si Aling Salva. Makalipas ang ilang sandali, bumaba ang lagnat nito. Nakahinga ito ng maluwag. Parang may gumagaling sa loob ko, bulong niya. Napaupo si Mang Onel sa tabi ng kama. Lalong tumibay ang paniniwala niya. Hindi ordinaryo ang kanilang tanglad. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo. May isang bahay sa dulong bahagi ng San Lucio ang nasunog sa hating gabi. Maliit lamang ang sunog, ngunit sapat upang sirain ang bubong at takutin ang mga tao. Walang nakakita kung sino ang gumawa. Ngunit may mga nagsasabing may nakita silang anino na naglalaho sa dilim. Nagtipon ang mga matatanda sa gitna ng baryo. May masamang puwersa sa lugar natin, sabi ng kapitan. Kailangan nating mag-ingat. Sa gilid ng pulong, nakatayo si Gardo. Tahimik. Nakayuko. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, naglalagablab ang galit. Hindi pa sapat, bulong niya sa sarili. Mas lalakas pa ito. Sa hapon, muling bumalik si Mang Onel sa taniman. Napansin niyang ang tanglad lamang ang nananatiling buhay at luntian. Ang iba ay patuloy na nalalanta. Bigla niyang narinig ang isang tinig. Mahina, parang hangin. Ingatan mo kami. Sa amin ang lakas. Sa iyo ang tungkulin. Napapikit siya. Naramdaman niyang may dumadaloy na init mula sa lupa papunta sa kanyang katawan. Parang may ipinapasa sa kanya. Isang responsibilidad. Isang babala. Sa di kalayuan, mula sa lilim ng mga puno, muling nakamasid si Gardo. Hawak ang bagong anting gawa. Ngumingisi. At sa likod ng kanyang mga mata, unti-unting nabubuo ang mas malaking plano.
Isang apoy na kayang lamunin hindi lamang ang taniman ni Mang Onel, kundi ang buong San Lucio. Samantalang sa gitna ng dilim, tahimik na naghahanda ang mahiwagang tanglad. Isang digmaan ang papalapit. At ang apoy ay nagsisimula ng magising. Mula nang maganap ang sunog sa dulong bahagi ng San Lucio, nagbago ang ihip ng hangin sa buong baryo. Ang dating tahimik na pamumuhay ay napalitan ng kaba at pag-aalala. Tuwing sasapit ang dilim, maaga nang nagsasara ang mga bahay. Wala nang nagkukwentuhan sa labas. Wala nang batang naglalaro sa liwanag ng buwan. Parang may matang nagmamasid sa bawat sulok. Sa kubo ni Mang Onel at Aling Salba, patuloy ang kanilang pakikipaglaban sa sumpang bumabalot sa kanilang taniman. Araw-araw ay mas marami pang halaman ang nalalanta. Ang lupa ay tila inuubos ng hindi nakikitang apoy. Ngunit ang tanglad, ito lamang ang nananatiling matatag. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, pumupunta si Mang Onel sa likod ng bahay upang tingnan ang mga ito. Hinahaplos niya ang mga dahon na malamig sa simula, ngunit unti-unting umiinit kapag nahahawakan. Parang may pulso. Parang may buhay na higit pa sa karaniwan. Isang madaling araw, nagising si Mang Onel sa kakaibang panaginip. Nasa gitna siya ng kagubatan. Madilim. Tahimik. Walang bituin. Sa kanyang harapan ay may malaking punong kahoy na may ugat na kumakalat sa lupa na parang ahas. Sa gitna ng mga ugat, may kumikislap na liwanag, berde at ginto. Lumapit siya at doon niya nakita ang tanglad. Hindi maliit, hindi ordinaryo. Isa itong dambuhalang halaman na may mga dahong tila espada at may liwanag na nagmumula sa loob. May isang matandang lalaking nakaupo sa tabi nito. Mahaba ang balbas. Maputi ang buhok. Ang mata ay malinaw na parang bukal. "Dumating ka na rin," sabi ng matanda. "Sino po kayo?" tanong ni Mang Onel. "Tagapagbantay ng lupa," tugon nito. "At tagapagtanim ng unang binhi." Nanlaki ang mata ni Mang Onel. "Kayo po ang ermitanyo?" Tumango ang matanda. "Ang halamang inalagaan mo ay hindi basta tanglad. Ito ay binasbasan ng lakas ng 4 na elemento: lupa, hangin, tubig, at init ng araw." "Bakit po sa amin napunta?" tanong niya. "Dahil ang dugo ninyo ay malinis," sagot ng matanda. "Hindi sakim, hindi mapanira. Kaya nitong saluhin ang bigat ng kapangyarihan." Napatingin si Mang Onel sa halaman. "Pero may umaatake sa amin," sabi niya. "May gustong sirain ang lupa namin." "Alam ko," tugon ng matanda. "Ang ugat ng galit ay nagmumula sa sariling kamag-anak." Nabigla si Mang Onel. "Si Gardo?" Mahina niyang sabi. Hindi sumagot ang matanda. Ngunit tumango ang hangin. "Hindi pa huli ang lahat," sabi nito. "Ngunit kailangan mong matutong makinig sa mga ugat." "Paano po?" tanong niya. Lumuhod ang matanda at ipinatong ang kamay sa lupa. "Sa gabi ng kabilugan ng buwan, ilagay mo ang iyong palad sa lupa. Huwag kang magsalita. Huwag kang matakot. Makinig ka." Unti-unting naglaho ang paligid at nagising si Mang Onel na pawis. Hingalin, nanginginig. Sumisilip pa lamang ang araw. Agad siyang bumangon at lumabas. Tahimik ang paligid. Ngunit sa likod ng bahay, may kakaibang liwanag ang taniman ng tanglad.
Parang may hamog na kumikislap. Lumuhod siya. Ipinatong ang palad sa lupa. Sa sandaling iyon, may dumaloy na init sa kanyang katawan. May mga larawang pumasok sa kanyang isipan. Si Gardo, nakaluhod sa madilim na silid. May mga kandilang itim. May mga bungo ng hayop. May mga papel na may nakasulat na pangalan nila. May dugo sa gitna. Napahiyaw si Mang Onel. Agad niyang inalis ang kamay. Napasandal siya sa lupa, hinihingal. Totoo, bulong niya. Siya nga. Sa loob ng bahay, nagising si Aling Salva. Nakaramdam siya ng biglaang kirot sa dibdib. Parang may humigop ng kanyang lakas. Lumabas siya at nakita si Mang Onel na nakaupo sa lupa. Anong nangyari? Tanong niya. Ikinuwento ni Mang Onel ang panaginip at ang nakita. Napaluha si Aling Salva. Bakit siya gagawa ng ganyan sa atin? Sabi niya. Dahil sa inggit, sagot ni Mang Onel. At dahil hindi niya matanggap na masaya tayo kahit mahirap. Mula noon, mas naging maingat sila. Tuwing gabi, nagsisindi sila ng kandila sa tabi ng taniman. Nagdarasal. Humihingi ng gabay sa may kapal at sa kalikasan. Samantala, sa bahay ni Gardo, lalong lumalalim ang kanyang galit. Napansin niyang hindi pa rin tuluyang nasisira ang pamilya ni Mang Onel. May pumoprotekta sa kanila, bulong niya. Pinuksan niya ang lumang kahon na iniwan ng kanyang guro sa kulam. Sa loob nito ay may isang itim na tela na may bordang pulang simbolo. Isang sumpang apoy. Isang ritual na kayang sunugin ng buong baryo. Ngumisi siya. Kahit ang lupa ninyo, sabi niya sa hangin, susunugin ko. Habang sa taniman, tahimik na kumikislap ang mga ugat ng tanglad sa ilalim ng lupa. Naghahanda, naghihintay. At sa pagitan ng liwanag at dilim, nagsisimula ng magtagpo ang dalawang kapalaran. Tumating ang gabi na tila mas mabigat kaysa sa mga nauna. Ang hangin sa San Lucio ay hindi na malamig, kundi mainit at masikip, parang hinihigop ang hininga ng bawat nilalang. Ang mga ulap ay mababa, halos dumadampi sa bubong ng mga bahay, at ang buwan ay natatakpan ng mapulang liwanag. Sa kubo ni Mang Onel at Aling Salva, kapwa sila gising kahit hating gabi na. Naupo sila sa banig, magkaharap, hawak ang kamay ng isa't isa. Ngayong gabi ang kabilugan ng buwan. Mahina ni Aling Salva. Ito ang sinabi sa panaginip mo. Tumango si Mang Onel. Oo, tugon niya. Kailangan kong makinig sa lupa. Lumabas sila ng bahay, dala ang maliit na lampara. Tahimik ang paligid. Wala ni isang kuliglig ang tumutunog. Ang mga puno ay tila nakatigil. Sa likod ng bahay, maliwanag ang taniman ng tanglad. Hindi dahil sa lampara, kundi dahil sa sariling liwanag ng mga dahon. Parang may maliliit na bituing nakakabit sa bawat tangkay. Lumuhod si Mang Onel sa gitna ng taniman. Ipinatong niya ang palad sa lupa. Ipinihit ni Aling Salva ang lampara palayo. Ayon sa bilin ng asawa, tahimik. Walang salita. Walang dasal. Tanging tibok ng puso ang maririnig. Unti-unting uminit ang lupa. Parang may dumadaloy na enerhiya. Mula sa mga ugat may mga tinig na umangat. Mahina sa una. Parang bulong ng hangin. Tagapag-ingat. Tagapag-alaga. Huwag kang matakot. Pumikit si Mang Onel. Hinayaan niyang pumasok ang mga tinig sa kanyang isipan.
Biglang nagbago ang paligid. Nakita niya ang baryo ng San Lucio noong unang panahon. Malinis ang ilog, makapal ang gubat, sagana ang ani. May mga taong nagkakaisa, nagtutulungan, walang inggitan. Sa gitna ng baryo, may isang matandang ermitanyo na nagtatanim ng tanglad. Nagdarasal, nag-aalay ng tubig, nagbibigay buhay sa lupa. Hanggat may taong magmamahal sa lupa, wika ng tinig, mananatili ang basbas. Nagbago ang tanawin. Nakita niya si Gardo, mag-isa, umiiyak. Batang-bata pa, pinapagalitan ng ama, pinapabayaan. Lumaki sa galit at pangungulila. Unti-unting naging inggit. Unti-unting naging poot. Nakita rin niya ang sandaling natuto itong mangkulam. Ang mga salitang binigkas. Ang mga sumpang inukit sa puso. May pagpipilian pa siya, sabi ng tinig. Ngunit ang oras ay kumakaunti. Biglang may malakas na hampas ng hangin. Napahinto si Mang Onel. Nawala ang mga larawan. Hinihingal siyang napaatras. Lumapit agad si Aling Salva. Ayos ka lang? Tanong niya. Oo, pero may nakita ako. Sagot niya. Ikinuwento niya ang lahat. Tahimik na nakinig si Aling Salva. Kung ganoon, sabi niya, hindi lang tayo lalaban. Kailangan din nating iligtas siya. Napatingin si Mang Onel sa asawa. Kung maaari pa, tugon niya. Ayokong magkasala ang dugo natin. Ngunit sa sandaling iyon, may umalingaw-ngaw na sigaw mula sa kabilang dulo ng baryo. Sunog! May sunog! Nagkagulo ang San Lucio. Naglabasan ng mga tao. May isang kubo ang nilamon ng apoy. Mabilis itong kumalat dahil sa tuyong hangin. Sa gilid ng naglalagablab na bahay, may isang aninong nakatayo. Hawak ang itim na tela. Nagbubulong. Sigardo. Habang nasusunog ang bubong, tumaas ang apoy na parang may sariling buhay. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may kakaibang nangyari. Mula sa taniman ni Mang Onel, may malakas na bugso ng hangin na umihip. Kasabay nito, kumalat ang amoy ng tanglad sa buong paligid. Ang apoy ay biglang humina, parang sinakal. Unti-unting namatay. Napahinto ang mga tao. Nagkatinginan. Anong nangyari? Bulong ng ilan. Si Mang Onel ay nakatayo. Hawak ang tanglad na pinitas niya kanina. Hindi niya alam kung paano. Ngunit naramdaman niya na tumugon ang lupa. Sa malayo napaatras si Gardo. Nanlaki ang mata. Hindi pa tapos. Bulong niya. Mas malakas pa ang ihahanda ko. Habang sa ilalim ng buwan, nagsimulang maunawaan ni Mang Onel at Aling Salva na hindi na sila basta magsasaka. Sila na ngayon ang tagapamagitan ng lupa at tao. At ang mga bulong ng gabi ay nagsilbing simula ng kanilang tunay na laban. Mula nang mapigil ang sunog sa tulong ng mahiwagang tanglad, lalong nabalot ng hiwaga ang pamilya ni Mang Onel at Aling Salva. Sa bawat sulok ng San Lucio, may mga matang nagmamasid at mga pusong nagtataka. May ilan na nagsimulang humanga. May ilan na natakot. At may ilan na lalong nag-inggit. Sa gitna ng baryo, nagtipon ng mga tao kinabukasan. Pinag-usapan nila ang nangyari, kung paanong biglang humina ang apoy na tila sinakal ng hangin. Hindi yon normal, sabi ng isa. May basbas ang pamilya ni Onel, wika ng matanda. Ngunit sa lilim ng punong mangga, nakatayo si Gardo. Tahimik. Ngumangiti. Ngunit sa loob-loob niya, naglalagablab ang galit.
Hindi pa rin kayo nadadala, bulong niya. Mas masakit na sumpa ang ipapalasap ko. Kinagabihan, sa loob ng kanyang madilim na silid, inilatag ni Gardo ang mga gamit sa ritual. Isang mangkok na may dugo ng itik, isang bungkos ng tuyong dahon, isang piraso ng damit ni Mang Onel na palihim niyang ninakaw, at isang maliit na bote na may langis na amoy asupre. Umupo siya sa gitna. Nagsindi ng 7 itim na kandila. Sa bawat sindi, may binibigkas siyang bulong. Mga salitang hindi naririnig ng karaniwang tao. Mga salitang pumupukaw sa masasamang espiritu. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting umiinit ang hangin sa loob ng silid. Nanginginig ang apoy ng kandila. At sa gitna ng usok, may mga aninong gumagalaw. Bigyan ninyo ako ng lakas, bulong ni Gardo. Duguin ninyo ang kanilang puso. Sunugin ninyo ang kanilang pag-asa. Ibinuhos niya ang dugo sa lupa. Biglang namatay ang isang kandila. Kasunod nito, may malakas na kalabog sa bubong ng kubo ni Mang Onel. Nagising si Aling Salba. Onel, sigaw niya. Agad bumangon ang asawa. Sa labas, bumubuhos ang malamig na hangin. Parang may humahampas sa bubong at dingding. Biglang napaupo si Mang Onel. Parang may sumaksak sa kanyang dibdib. Nanghina ang kanyang katawan. Nanginginig. Hindi ako makahinga, bulong niya. Hinawakan ni Aling Salba ang noo niya. Malamig, ngunit pawis na pawis. Agad siyang tumakbo sa taniman. Pumitas ng maraming dahon ng tanglad. Pinakuluan. Ipinahid sa dibdib ng asawa. Pinainom. Habang ginagawa niya iyon, nagdarasal siya ng tahimik. Humihingi ng tulong. Humihingi ng lakas. Unti-unting bumalik ang hininga ni Mang Onel. Nabawasan ang kirot. Ngunit ramdam pa rin ang bigat sa katawan. May mas malakas na sumpa. Mahina niyang sabi. Oo, tugon ni Aling Salba. At galing ito sa dugo. Sa parehong oras, sa bahay ni Gardo, napasigaw siya. Parang may sumuntok sa kanyang sikmura. Napatumba ang mangkok. Nabuhos ang dugo. Ang isa sa mga kandila ay pumutok. Nagbalik, bulong niya. May pumipigil. Ngunit imbes na umatras, lalo siyang nagalit. Kung ganoon, sigaw niya. Iaalay ko ang sarili ko. Kinabukasan, nagkasakit ang maraming halaman sa baryo. Hindi lang kina Mang Onel, pati sa kapitbahay. Nanilaw ang palay. Natuyo ang mga punong kahoy. Parang may salot. Nagtipo ng mga tao. May sumpa na sa buong baryo, sabi ng isa. Hindi na ito biro, wika ng kapitan. Lumapit si Aling Salba sa asawa. Kailangan na nating gumawa ng mas malaki, sabi niya. Oo, tugon ni Mang Onel. Hindi na sapat ang tanglad lang, kailangan nating harapin ang pinagmulan. Sa gabing iyon, bumalik si Mang Onel sa taniman. Lumuhod. Ipinatong ang 2 kamay sa lupa. Turuan mo ako, bulong niya. Paano ko sila ipagtatanggol? Muling umihip ang hangin. At sa pagitan ng mga dahon, may tinig na sumagot. Hindi sapat ang lakas. Kailangan ang sakripisyo. Nanlamig si Mang Onel. Anong sakripisyo? Tanong niya. Ngunit hindi na sumagot ang lupa. Sa malayo, nakatanaw si Gardo sa liwanag mula sa kubo ni Mang Onel. Hawak ang kutsilyong ginamit sa ritual.
Dumidilim ang kanyang mga mata. At sa pagitan ng dugo at apoy, unti-unting nawawala ang natitira niyang pagkatao. Pagkatapos ng gabi ng sumpang dugo, tila may mabigat na ulap na bumalot sa buong San Lucio. Kahit tirik ang araw, malamlam ang liwanag. Ang hangin ay hindi na sariwa, kundi amoy lupa at usok. Maraming nagkasakit. May mga batang nilagnat. May mga matatandang nanghina. Ang palayan ay patuloy na naninilaw. Ang dating masiglang baryo ay unti-unting namamatay. Sa kubo ni Mang Onel at Aling Salva, tahimik silang magkatabi sa banig. Hindi pa rin lubos na nakakabawi ang lakas ni Mang Onel. Madalas siyang hingalin at paminsan-minsan ay sumasakit ang dibdib. Pinupunasan ni Aling Salva ang kanyang noo. "Huwag ka munang kikilos," sabi niya. "Magpahinga ka." Ngunit umiling si Mang Onel. "Hindi ako pwedeng tumigil," tugon niya. "Habang nagpapahinga ako, may nasasaktan." Tumayo siya kahit nanghihina. Lumabas patungo sa taniman. Sumunod si Aling Salva. Sa gitna ng mga tanglad, lumuhod muli si Mang Onel. "Sinabi mong kailangan ng sakripisyo," bulong niya sa lupa. "Handa akong magbigay." Tahimik ang paligid. Maya-maya, may marahang pag-ihip ng hangin. Ang mga dahon ay sabay-sabay na gumalaw at may tinig na umangat mula sa ilalim ng lupa. Hindi dugo ang kailangan. Hindi buhay ang kukunin. Ang kailangan ay alaala at katapatan. Napakunot ang noo ni Mang Onel. "Paano?" tanong niya. Unti-unting nagbago ang paligid. Sa kanyang isipan, nakita niya ang kanyang ama, nag-aararo sa bukid, pawis na pawis ngunit nakangiti. Nakita niya ang kanyang ina, nagluluto sa kubo, umaawit habang naghihiwa ng gulay. Nakita niya ang sarili niyang kabataan, nagtatanim ng tanglad kasama ang ama, natutong magmahal sa lupa. Ang ugat ay lumalakas sa alaala. Sabi ng tinig, "Kung ibibigay mo ang iyong pinakamatinding pagmamahal sa lupa, lalakas ang aming basbas." Naluha si Mang Onel. "Handa akong ibigay ang lahat ng alaala ko," sabi niya. "Kahit makalimot pa ako." Napahawak si Aling Salva sa kanyang balikat. "Huwag!" pakiusap niya. "Paano tayo kung makalimot ka sa akin?" Ngumiti si Mang Onel. "Kahit makalimot ang isip," sabi niya, "hindi makakalimot ang puso." Ipinatong niya ang noo sa lupa. Ipinasok niya sa isip ang lahat ng alaala. Ang hirap, saya, gutom, tagumpay, pagmamahal. Pinakawalan niya ang mga ito. Biglang lumiwanag ang paligid. Parang sumiklab ang liwanag mula sa ilalim ng lupa. Ang mga ugat ng tanglad ay kumislap. Ang lupa ay uminit. Nang bumalik ang normal na liwanag, napaupo si Mang Onel, hingalin. "Onel!" sigaw ni Aling Salva. Niyakap niya ang asawa. Ngunit nang tumingala si Mang Onel, bakas ang pagkalito sa kanyang mga mata. Sino ka?" mahinang tanong niya. Parang tinusok ang puso ni Aling Salva. "Ako si Salva," umiiyak niyang sagot. "Asawa mo." Tahimik na tumango si Mang Onel. "Salva," bulong niya. Parang pamilyar. Sa mga sumunod na araw, unti-unting gumaling ang baryo. Nawala ang lagnat ng mga bata. Lumakas ang matatanda. Unti-unting bumalik ang kulay ng palayan. Ngunit kapalit nito, unti-unting nawawala ang mga alaala ni Mang Onel. Nakakalimot siya ng mga pangalan.
nakakalimot ng mga lugar. Ngunit hindi kailanman nawala ang kanyang kabutihan. Samantala, naramdaman ni Gardo ang pagbabago. Humina ang kanyang mga ritual. Hindi na gumagana ang mga sumpa. Anong ginawa nila? Sigaw niya. Sinubukan niyang magsagawa muli ng ritual. Ngunit sa bawat bulong, nasasaktan siya. Parang sinusunog ang kanyang loob. Ang kapangyarihang dati niyang kontrolado ay unti-unting lumalayo. At sa gitna ng kanyang galit, napagtanto niyang may mas malakas na puwersang lumalaban sa kanya. Isang pusong handang magsakripisyo, isang lupang may alaala, at isang pag-asang hindi niya kayang sunugin. Sa pagdaan ng mga araw matapos ang sakripisyo ni Mang Onel, unti-unting bumalik ang sigla ng San Lucio. Ang dating naninilaw na palayan ay nagkaroon muli ng berdeng kulay. Ang mga punong kahoy ay muling namulaklak. Ang ilog ay luminaw at ang hangin ay bumango na parang bagong hugas ng ulan. Ngunit sa loob ng kubo ni Mang Onel at Aling Salva, may isang katahimikang mas masakit kaysa sa gutom. Nakaupo si Mang Onel sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga ibong lumilipad. Tahimik, walang ngiti, walang alaala. "Maganda pala dito," sabi niya minsan. "Oo," sagot ni Aling Salva, pilit na ngumingiti. "Matagal na tayong nakatira dito." "Talaga?" tanong niya. "Parang ngayon ko lang nakita." Sa bawat salitang iyon, parang may kumikirot sa dibdib ni Aling Salva. Tuwing umaga, inaalagaan niya ang asawa na parang bata. Pinagluluto, pinapaliguan, tinuturuan muli ng mga simpleng gawain. Hindi siya nagrereklamo kahit pagod na. Dahil mahal niya. Sa gabi, tahimik siyang umiiyak habang tulog si Mang Onel. Hinahaplos niya ang noo nito. "Babalik din ang alaala mo," bulong niya. "Maghihintay ako." Ngunit hindi niya alam kung kailan o kung babalik pa. Samantala, sa kabilang dulo ng baryo, unti-unting nagkakabitak ang mundo ni Gardo. Hindi na siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang mata, may nakikita siyang mga ugat na kumikislap at bumabalot sa kanyang katawan. Parang sinusakal siya. Sa bawat pagtatangkaan niyang mangkulam, mas lalo siyang nangihina. Ang dating lakas ay napalitan ng sakit. Hindi maaari. Paulit-ulit niyang bulong. "Ako ang dapat manalo." Isang gabi, pumunta siya sa bahay ng kanyang dating guro, ang matandang mambabarang na nagturo sa kanya ng itim na sining. Ang bahay ay nasa gitna ng gubat. Madilim, bulok, parang matagal nang inabandona. Ngunit may ilaw sa loob. Marahang kumatok si Gardo. Bumukas ang pinto. Isang payat na matanda ang tumambad. Nakalubog ang mga mata, kulubot ang balat, at nangingitim ang mga ugat sa leeg. "Bakit ka bumalik?" paos nitong tanong. "Nanghihina ako," sagot ni Gardo. "May pumipigil sa kapangyarihan ko." Napangisi ang matanda. "Dahil humarap ka sa lupang may alaala," sabi nito, "at sa pusong marunong magsakripisyo." "May paraan pa ba?" tanong ni Gardo. Tumahimik ang matanda. Tinitigan siya. "Meron," sagot nito. "Ngunit kapalit ang kaluluwa mo." Hindi nagdalawang isip si Gardo. "Tatanggapin ko," sabi niya. Tumawa ang matanda. "Kung ganoon," tugon nito, "kailangan mo ng huling alay, ang dugong kapamilya." Nanlaki ang mata ni Gardo. "Kapamilya?" tanong niya.
Ang dugong konektado sa lupang bumabalakid sa iyo. Sagot ng matanda. Ang dugo ni Mang Onel. Nanlamig ang buong katawan ni Gardo. Ngunit sa halip na umatras, lalong tumigas ang kanyang puso. Kahit sino, bulong niya para manalo. Samantala, sa kubo ni na Mang Onel, may kakaibang pagbabago. Isang umaga, habang nagdidilig si Aling Salba, lumapit si Mang Onel sa taniman ng tanglad. Tumigil siya. Tinitigan ang mga dahon. Parang may pamilyar na pakiramdam. Hinawakan niya ang isang tangkay. Biglang may dumaloy na init sa kanyang palad. Napapikit siya. May larawang sumilip sa kanyang isipan. Isang batang lalaki, hawak ang kamay ng ama, nagtatanim sa ilalim ng araw. Napaatras siya. "Salba!" Sigaw niya. Tumakbo ang asawa. "Ano yon?" tanong niya. May naalala ako," sabi niya, hinihingal. Naluha si Aling Salba. "Talaga?" tanong niya. Tumango si Mang Onel. "Malabo pa," sabi niya. "Pero parang may bumabalik." Sa parehong sandali, sa gubat, sinimulan ni Gardo ang paghahanda sa huling ritual. Naghukay siya ng maliit na hukay. Inilatag ang itim na tela. Hinasa ang kutsilyo. Sa kanyang isip, iisa lamang ang malinaw. Wala nang atrasan. At sa pagitan ng muling pagsibol ng alaala at tuluyang pagkawasak ng kaluluwa, papalapit na ang sandali ng paghuhusga. Dumating ang gabing tila may dalang masamang hula. Ang kalangitan sa ibabaw ng San Lucio ay nabalot ng makakapal na ulap at ang hangin ay mabigat na parang may bitbit na panaghoy. Walang buwan, walang bituin, tanging dilim ang nagahari. Sa kubo ni Mang Onel at Aling Salba, tahimik silang naghahapunan. May kaunting kanin. May tinolang gulay na may tanglad. Habang kumakain, biglang huminto si Mang Onel. Napatitig siya sa mangkok. "Salba," mahinang sabi niya. "Oo," sagot ng asawa. "Parang dati na nating ginagawa to," wika niya. "Ganitong ganito." Napangiti si Aling Salba kahit naiiyak. "Oo," tugon niya. "Araw-araw." Tumango si Mang Onel. "Naalala ko," bulong niya. Kahit kaunti. Sa sandaling iyon, may malakas na kalabog sa labas. Parang may bumagsak na sanga. Napatingin sila sa pinto. Sumunod ang mahina, ngunit malinaw na tawag. "Onel," nanginig si Aling Salba. "Parang boses ni Gardo," sabi niya. Tumayo si Mang Onel. "Papasukin ko," wika niya. "Hindi," mariing sagot ni Aling Salba. "May masama akong pakiramdam." Ngunit muli ang tawag. "Pinsan, tulungan mo ako." Binuksan ni Mang Onel ang pinto. Nakatayo si Gardo sa labas. Maputla. Pawis na pawis. Parang may sakit. "Anong kailangan mo?" tanong ni Mang Onel. "Sumasakit ang ulo ko," sagot ni Gardo. "Parang mamamatay na ako." Napatitig si Aling Salba sa kanyang mga mata. May kakaibang dilim, ngunit hindi niya mapatunayan. "Magpahinga ka muna," sabi niya. "May tsa kami." Tumango si Gardo. Ngunit sa likod ng kanyang likod, mahigpit niyang hawak ang kutsilyo. Habang iniinom niya ang tsaa ng tanglad,
Parang may apoy na dumaan sa kanyang lalamunan. Napangiwi siya. Ang init, bulong niya. Ngunit pilit niyang itinago ang sakit. Maya-maya, nagkunwari siyang nahilo. Pwede ba akong lumabas? Mahanginan lang? Tanong niya. Tumango si Mang Onel. Samahan kita, sabi niya. Lumabas sila sa likod ng bahay, papunta sa taniman. Tahimik ang paligid. Tanging pagaspas ng dahon ang maririnig. Pagdating nila sa gitna ng mga tanglad, biglang huminto si Gardo. Dahan-dahan niyang inilabas ang kutsilyo. Pasensya na, pinsan, bulong niya. Ito na lang ang paraan. Nanlaki ang mata ni Mang Onel. Gardo, bakit? Tanong niya. Ngunit hindi pa man siya nakakaatras, biglang umihip ang malakas na hangin. Kumislap ang mga dahon. Parang nagising. Sa lupa, may kumalat na liwanag. Napatigil si Gardo. Nakikita mo to? Bulong niya. Mula sa ilalim ng lupa, may mga ugat na umangat. Manipis, kumikislap, at parang buhay. Pumulupot ang ilan sa paa ni Gardo. Hindi! Sigaw niya. Sinubukan niyang kumawala. Ngunit lalo siyang sinakal. Sa loob ng bahay, nakaramdam si Aling Salba ng biglaang sakit sa dibdib. Tumakbo siya palabas. Naabutan niyang nakaluhod si Gardo, hawak pa rin ang kutsilyo, ngunit nanginginig. Si Mang Onel ay nakatayo, hawak ang isang bungkos ng tanglad. Bitawan mo na yan, sabi ni Mang Onel, matatag ang tinig. Hindi mo kailangang pumatay. Hindi mo alam ang dinaanan ko, sigaw ni Gardo. Lagi kayong maswerte, lagi akong talunan. Hindi kami perpekto, sagot ni Mang Onel. Naging mahirap din kami, pero hindi kami nanira. Unti-unting humina ang kapit ng mga ugat. Parang naghihintay ng desisyon. Lumuha si Gardo. Pagod na ako, bulong niya. Ngunit sa kanyang dibdib, may kumislot na itim na liwanag, ang huling sumpang itinanim ng guro. Bigla niyang inangat ang kutsilyo. Sa sandaling iyon, sumigaw si Aling Salba. Atin lang ang lupa, hindi sa galit. Ibinato niya ang hawak na tanglad. Tumama ito sa kamay ni Gardo. Nalaglag ang kutsilyo. Kasabay nito, may malakas na putok sa hangin. Parang nabasag ang isang anino. Napatumba si Gardo. Nawalan ng malay. Tahimik ang paligid. Unti-unting naglaho ang liwanag. Ang mga ugat ay bumalik sa lupa. Si Mang Onel ay napaluhod. Hinihingal. Hawak ang dibdib. Ngunit buhay. Ligtas. At sa gitna ng dilim, natapos ang huling ritual. Hindi sa dugo, kundi sa pagpili ng liwanag. Pagsapit ng madaling araw, unti-unting bumalik ang liwanag sa San Lucio. Ang makapal na ulap ay naghiwa-hiwalay at ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumilip sa kabundukan. Kasabay nito, parang humupa rin ang bigat na matagal nang nakadagan sa baryo. Sa likod ng kubo ni Mang Onel at Aling Salba, nakahandusay pa rin si Gardo. Maputla. Payat. Parang ubos ang lakas. Nakatayo sa tabi niya si Mang Onel. Hawak ang balikat ni Aling Salba. Buhay pa siya, sabi ni Mang Onel. Mahinahon ng tinig. Tumango si Aling Salba. Dalhin natin sa loob, tugon niya. Kailangan niyang gumaling, kahit anong nagawa niya. Pinasan nila si Gardo papasok sa kubo.
Ipinahiga sa banig. Pinunasan ng pawis. Pinainom ng tsaa ng tanglad. Habang natutulog si Gardo, unti-unting naglalaho ang bakas ng kadiliman sa kanyang mukha. Ang dating matigas na anyo ay napalitan ng pagod at lungkot. Sa labas, nagsimulang maglabasan ang mga kapitbahay. Nakita nila ang pagbabago. Mas malinaw ang hangin. Mas maliwanag ang araw. Mas sariwa ang amoy ng lupa. Parang muling nabuhay ang San Lucio. Sa mga sumunod na araw, tuluyang bumuti ang kalagayan ng baryo. Ang mga palay ay muling tumubo. Ang mga punong kahoy ay namulaklak. Ang ilog ay bumalik sa dating linaw. Maging ang mga hayop ay tila mas masigla. Sa gitna ng lahat ng ito, unti-unti ring bumabalik ang alaala ni Mang Onel. Hindi biglaan. Paunti-unti. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng taniman, napangiti siya. "Salba!" tawag niya. Lumapit ang asawa. "Naalala ko na," sabi niya. "Ano?" tanong niya. "Ang unang beses na nag-usap tayo," tugon ni Mang Onel. "Sa pista. Nahulog ang bilao mo." Napahawak si Aling Salba sa dibdib. "Naalala mo?" Umiiyak niyang sabi. Tumango si Mang Onel. "Oo," sagot niya. "At ang unang sayaw natin. At ang unang tanim ng tanglad na magkasama." Nagyakapan sila. Tahimik. Buong puso. Samantala, nagising si Gardo makalipas ang 3 araw. Nang imulat niya ang mga mata, ang unang nakita niya ay ang kisame ng kubo ni Mang Onel. Nanlaki ang mata niya. "Saan?" "Ako?" tanong niya. "Nasa bahay namin," sagot ni Aling Salba. "Ligtas ka na." Pumikit si Gardo. May mga alaala ang bumalik. Ang galit, ang ritual, ang kutsilyo, ang mga ugat. Napaluha siya. "Patawad," bulong niya. Lumapit si Mang Onel. Umupo sa tabi niya. "Tapos na," sabi niya. "Kung gusto mong magbago, may lugar ka pa dito." Napahagulgol si Gardo. "Hindi ko akalaing patatawarin ninyo ako," sabi niya. "Hindi para sa iyo lang," tugon ni Mang Onel. "Para rin sa amin, para sa kapayapaan." Mula noon, nagsimulang magbago si Gardo. Tumulong siya sa bukid. Naglinis ng paligid. Nag-alaga ng tanim. Sa bawat patak ng pawis, parang hinuhugasan ang kanyang nakaraan. Isang hapon, nagtipon ang buong baryo. Nagpasalamat sila. Naghandog ng pagkain. Nagdasal. Hindi para sa isang tao lamang, kundi para sa lupang nagligtas sa kanila. Sa gitna ng kasiyahan, napatingin si Mang Onel sa taniman ng tanglad. Mas luntian ito kaysa dati. Mas mabango. Mas buhay. Parang masaya. At sa kanyang dibdib, alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Ngunit ang sugat ay nagsisimula ng maghilom. At ang dilim ay unti-unting napapalitan ng liwanag. Tumating ang panahon ng anihan sa San Lucio na may dalang kakaibang sigla. Ang mga palayan ay kumikinang sa ilalim ng araw. Ang mga punong kahoy ay puno ng bunga. At ang hangin ay may halong halimuyak ng lupa at tanglad. Parang muling isinilang ang baryo. Sa likod ng kubo ni Mang Onel at Aling Salba, mas maayos na ngayon ang taniman. Ang mga halamang minsang nalanta ay muling tumubo. Ang mga dahon ay makapal at malusog. At sa gitna ng lahat, ang mahiwagang tanglad ay patuloy na namamayagpag, mas matibay,
mas maliwanag at mas buhay kaysa dati. Isang umaga, maagang nagising si Mang Onel. Lumabas siya ng bahay dala ang asarol. Sumunod si Aling Salba, may hawak na basket. Tila masarap magtrabaho ngayon, sabi ni Mang Onel, nakangiti. Oo, tugon ni Aling Salba, parang gumaan na ang mundo. Habang naglilinis sila ng taniman, huminto si Mang Onel sa gitna ng mga tanglad. Tinitigan niya ang mga ito ng matagal. Salba, sabi niya, naaalala mo ba ang lahat ng pinagdaanan natin? Tumango ang asawa. Hindi ko makakalimutan, sagot niya. Akala ko noon mahirap lang tayo, wika ni Mang Onel. Wala tayong laban sa mundo, pero mali pala. Bakit? Tanong ni Aling Salba. Dahil may lupa tayo, tugon niya. May dangal, may malasakit, at may isa't isa. Ngumiti si Aling Salba. At may tanglad, dagdag niya. Natawa si Mang Onel. Oo, sabi niya, at may tanglad. Sa di kalayuan, papalapit si Gardo, may dalang bungkos ng palay. Pawis na pawis, ngunit may ngiti sa labi. Pinsan, tawag niya. Tapos na ang ani sa kabilang bukid. Salamat, sagot ni Mang Onel. Magpahinga ka muna. Umupo si Gardo sa ilalim ng punong mangga. Tahimik. Mapagmuni-muni. Onel, bigla niyang sabi, araw-araw akong nagpapasalamat na binigyan ninyo ako ng pagkakataon. Tumingin sa kanya si Mang Onel. Ang mahalaga, sagot niya, natuto ka. Tumango si Gardo. Hindi ko nahahayaang bumalik ang galit, wika niya. Gusto kong tumulong, gusto kong magtanim, hindi manira. Lumapit si Aling Salba at tinabot sa kanya ang isang baso ng tsa ng tanglad. Simbolo yan ng bagong simula, sabi niya. Tinanggap ni Gardo ang baso. Uminom. At sa kanyang dibdib, unti-unting nawala ang natitirang bigat ng nakaraan. Pagdating ng hapon, nagtipo ng buong baryo sa gitna ng San Lucio. May handaan, may awitan, may sayawan. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pasasalamat. Tumayo ang kapitan sa harap ng mga tao. Ang baryo natin, sabi niya, ay muntik nang mawala. Pero dahil sa pagkakaisa at kabutihan, nanatili tayo. Napatingin ng lahat kina Mang Onel at Aling Salba. Palakpakan. Pasasalamat. Ngunit yumuko lamang ang mag-asawa. Hindi kami ang bayani, sabi ni Mang Onel. Ang lupa ang bayani at ang puso ng bawat isa sa inyo. Nang sumapit ang gabi, bumalik ang katahimikan sa San Lucio. Ngunit hindi na ito katahimikan ng takot. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Sa labas ng kubo, magkatabing nakaupo sina Mang Onel at Aling Salba. Pinagmamasda ng buwan. Akala ko noon, mawawala na tayo, sabi ni Aling Salba. Hindi, tugon ni Mang Onel. Hanggat may nagmamahal sa lupa, may pag-asa. Lumapit siya sa taniman. Hinawakan ang isang tangkay ng tanglad. Tahimik siyang nagpasalamat. Sa sandaling iyon, marahang umihip ang hangin. Parang bulong, parang paalam, parang pangako na ang basbas ay mananatili. Hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa kabutihan. At sa baryo ng San Lucio, ang kwento ng mahiwagang tanglad ay naging alamat. Hindi ng kapangyarihan, kundi ng pagmamahal, sakripisyo at liwanag na kayang manaig
sa kahit anong dilim. Wakas,